Welcome back sa Pinoy Real Stories. Sa channel na ito, ikukwento ko sa wikang Filipino ang kwento ng krimen, pagkamatay o pagpatay sa iba't ibang panig ng mundo. Huwag po kalimutang i-click ang subscribe, like, at bell notification para updated po kayo sa mga bagong video ko. Subscribe ka para hindi ka makatulog. Ang kwento ngayong gabi ay ikot sa British Columbia sa Canada. Noong una, may pangarap si Robert Picton na magkaroon ng buhay sa labas ng kanyang maruruming trailer sa isang lugar na puno ng kalat at sasakyan, mga tambak ng lupa at ang labi ng 26 na taong pinatay. Ang tinatawag niyang maliit na magsasaka ng baboy ay nagplano na magtayo ng bahay na may 6 na kwarto at spiral na hagdang na may 3 metro na taas ang kisam. Ang pangarap ay naging bangungot para sa kanyang mga biktima at kanilang mga pamilya na nagtapos ng mapatunayang may kasalanan ang 56 na anyos na magsasaka ng baboy sa 6 na kaso ng second-degree murder. Ang mahabang paglilitis ay tumulong sa publiko at sa mga kaibigan at kamag-anak ng kanyang mga biktima na tanggalin ang balabal ng misteryo na nakapukaw at nakapandidiri. Sa loob ng maraming taon, habang hinihintay ni Ginoong Picton ang paglilitis para sa pagpatay kina Serena Abotsway, Mona Wilson, Andrea Josbury, Brenda Wolfe, Georgina Papin at Marnie Frey, siya ay kilala ng mundo bilang ang pig farmer kung saan natagpuan ang mga labi ng lahat ng mga babae. Mga piraso ng impormasyon tungkol sa kanyang buhay ang unti-unting lumutang sa pamamagitan ng mga kaibigan at sa pamamagitan ng media. Isang dating kapitbahay ay minsang inilarawan siya bilang mabait na malimit ay bastos. Ang mga larawan niya ay hindi napakaganda, matangos na mga bahagi ng mukha na pinapalibutan ng mahabang, malagkit na buhok at isang misteryosong anyo na pinalakas pa ng halos kumpletong kawalan ng pampublikong komento o pagsasalita. Mula sa mga kwento na kanyang ibinahagi sa pulis, hanggang sa mga pahayag ng iba tungkol sa kanya, ang buhay ni Robert Picton ay lumitaw bilang isang nakakagimbal na tahanan ng mga nabagay. Ang kanyang sariling baluktot na salita at mabagal, may ngiwi na tinig ang nagbigay daan sa ilang bahagi ng kanyang buhay, mga kwento tungkol sa isang paboritong guya na pinatay noong siya ay bata pa, isang minamahal na kabayong pinangalangang Goldie na namatay at pinadikit sa kanyang trailer. Samantalang ang mga testigo sa kanyang paglilitis, kabilang ang mga pulis, kapitbahay, at maraming adik sa droga, ang naglarawan sa kanyang teritoryo bilang isang maruruming lugar na puno ng kalat at mga sira-sirang sasakyan. Sila rin ay nagbigay ng magkasalungat na larawan ni Ginoong Picton bilang isang taong hindi gumagamit ng droga, hindi umiinom ng alak, at masipag sa trabaho. Narinig ng mga hurado na si Ginoong Picton ay umalis sa paaralan noong 1963 o 1964, at siya ay nasa mga special education program bago iyon. Nang siya ay tumigil sa pag-aaral, siya ay nagsimulang magtrabaho bilang matadero ng karne at ginawa iyon ng halos 7 taon bago siya tumigil upang bumalik sa bukid. Nagtrabaho siya kasama ang mga baboy, itinayo ang kanyang mga bodega at nagmaneho ng truck para sa British Columbia Hydro hanggang sa ang kanyang babuyan, gaya ng kanyang tinawag dito, ay nasunog noong 1878. Walang sinumang magkakamali na ituring si Ginoong Picton bilang isang Rhodes Scholar, ngunit ang pahayag sa paglilitis ay nagbigay ng mas malalim na pagtingin sa talino ng taong ito. Ang isang saksi ng depensa, isang eksperto sa pagsusuri ng intelligence quotient, ay nagbigay ng full general IQ score ni Ginoong Picton na 86 na naglalagay sa kanya ng malayo pataas ng antas ng mental na pagkababangong loob na mas mababa sa 70. Ngunit nagpakita rin ang paglilitis ng isang kahangahangang kasalungat sa kanyang kakulangan sa edukasyon, at iyon ay ang kagustuhang patuloy na mag-aral. Habang siya ay nakakulong sa North Fraser Pretrial Center sa Port Coquitlam, nag-enroll si Ginoong Picton sa mga correspondence courses sa agrikultura. Sa paglilitis, sinubukan ng Crown na kumbinsihin ang mga hurado na si Ginoong Picton ay hindi bihasa tulad ng ipinapalagay ng depensa. Pinakiusapan ng mga hurado na maging maingat sa kanyang mga pahayag at kilos habang siya ay nasa isang selda kasama ang isang undercover na pulis matapos ang kanyang pag-aresto noong Pebrero 2002. Kasama rito,
isang malakas na halakhak na nagpapangilabot. Siya rin ay nagpapanggap na isang mahigpit na kriminal, tila nagyayabang nakilala siya sa buong mundo. Ngunit wala si Ginoong Picton sa kanyang kaayusan na nagbigay ng kasikatan sa ibang serial predator at hindi siya nakonsensya patayin ang biktima. Na lahat sila ay namumuhay sa pinagdudusang kapaligiran ng Downtown East Side, mga sex worker para mapakain ang kanilang pagkagahumang droga. Maraming salamat sa pakikinig. Isang ligtas na gabi sa inyong lahat.